Naibigay ng dalagang sarili sa lalaking walang ideya na kakilala ng papa at sasalba sa kanilang negosyo. Akala ng lalaki plano talagang ibigay ang sarili dito para sa negosyo. Ano kaya ang kahantungan ng dalawa? Magkakaayos pa kaya? Di maayos ang turing ng dalaga na magulang niya, pero parents niya pa rin to hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Narito po ang ating unang kabanata. 2 weeks have passed since that day happened and Michaela is still living her own life peacefully, or not. Stress na siya. Ilan sa projects ng company hawak niya ang pumalpak. Her father and her family are also pressuring her. Nagtatagis ang bagang niya na marinig ang report ng sekretary niya na muli silang tinanggihan ni Mr. Craig, na CEO na isang kilala ring kumpanya. How dare he? He dares to reject us? Minamalit niya ba tayo? Ang kumpanya ng pamilya ni Ella hindi ganoon kakilaki o kalakila. Pero hindi pa rin yon ganoon kababa. At simula nang ihililis sa kanya ang isa sa kumpanya ng lolo niya, alam niyang may naiambag siya sa pagpapalago noon. So anong karapatan ng ama niyan takutin siya tungkol dito? Na kung di niya mapapapayag si Mr. Craig sa partnership, wala na siyang kwenta at kukunin na ito ang mga naipondar niya. Ma'am, please calm down. We still have hopes. Mr. Craig did not say no yet. Tinaas ni Ella ang palad para patigilin ang sekretary niya sa pagsasalita. Nananakit ang sentido niya at gusto niya muna ng katahimikan sa ngayon. Natahimik ang sekretary niya bago napatango, saka lumabas sa office niya. Ilang minuto siya nakapikit habang pinapahiga ang nasa isip nang biglang tumunog ang telepono niya. Di yun sinagot ni Ella hanggang tumunog na naman iyon. Paulit-ulit at inis niya yung kinuha at sinagot. Nak? Boses yun ng ina niya kaya't ang sasabi niya sanang stop calling ay naudlot. Kinalma niya muna ang sarili. Ma, can you come home early tonight? Why? Kinuha niya ang bag tsaka kinuha ang Vicks. Sinungkot niya iyon at nilagay sa sentido niya. It works alright. Don't judge her. Gusto niya makapagpahinga ka dahil alam kong stress ka na. We'll be having a welcoming party tomorrow. Ha? Tomorrow? Agad-agad? Yes, sweetie. Unti-unting nagsalubong ang kilay niya. For what? For your father's important guest. A party just for a guest? How important is he? Napaismid si Ella. Ni hindi nga maalala ng ama ang birthday ng sarili niyang anak, tapos para sa important guest, nagpa-party ka agad? How exactly important that guest is? Very, very important, anak. Sa kanya nakasanalin ang pagbagsak ng kumpanya natin, that's why. Kailangan natin sumipsip sa kanya. Ella, may babala ang kanyang malambing na boses ng ina bago ito nagpatuloy. He is your father's best friend, that's why he's also willing to help. Do not disrespect anyone tomorrow and act like your age. Umuwi ka na rin ngayon din. Nito bago binaba ang tawag. A scum father and a very weak, fragile mother who can even protect children. Very good for a parent. Tumayo si Ella sa kinaupuan saka kinuha ang bag, lumabas ng office. Bago yan, tumungo muna siya ng bathroom. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Halata ang pamumutla ng mukha niya at mukhang may eyebags na rin siya kapag puyat. Napahiling na lang siya ng sariling itsura at saka iniayos ang sarili bago bumaba at sumakay ng sariling sasakyan. 2 oras din nakalipas bago siya nakarating sa isang malaking villa na pagmamay-ari rin ng pamilya niya. Sa dulo nun makikita ang mansyon ng ama niya. Tuloy lang siya sa pagdadrive hanggang sa mahintuan ng malaking gate. Tinangon siya ng guard saka pinapasok. Ma'am Ella, nasan si Mama? Tanong niya sa katulong na sumalubong sa kanya sa pintuan. Wala pa ho si Madam. Baka mamaya pa po dumating. Pero pinapasabi niya ho na magpahinga muna kayo at kumain. Napatango si Ella. Sa taas na lang ako kakain. Nalagpasan niya mga maids na nakailera sa baba, tsaka dali-daling umakyat sa itaas. Bakit nga ulit nasa 3rd floor ang kwarto niya? Nang makarating sa sarili niyang kwarto, hilong-hilo siya na napahiga sa kama. Tinignan niya ang malaking kwarto na hindi niya rin natulugan na mahigit 2 buwan dahil busy siya sa kumpanya at doon na madalas matulog. Wala naman nagbago at mukhang araw-araw namang nalilinis. I'm just gonna rest for a bit. Napahikab siya bago unti-unti pinikit ang mga mata. Ma'am? Ma'am Ella? Sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang nakapagpagising kay Ella. Salubong ang kilay niya nang tumayo sa kama at buksan ang pinto. Sumalubong sa kanya mukha ng headmaid nila na si Manang Lusing. Ano ho ba yun? Kaya aga-agang lakas ninyong mang istorbo. Ma'am Ella, malapit na ho mag-PM kaya anong maaga? Hala sige na't magbihis ka na. Siguradong magagalit na naman sa iyong mama at papa mo nito. Tanghali na eh.
Kunot ang noo ni Ella habang pinapanood ang mga katulong nila na pumasok sa kwarto niya dala-dala ang mga mamahaling alahas at ang gown na suot niya para sa party mamaya. Kumukuluman ang tiyan niya dahil sa gutom ay agad na niyang sumunod, pumasok sa banyo. Di man lang nila ako ginising kagabi? Ilang oras na rin siyang nagayos bago bumaba para sana pumunta ng kusina. Kumain man lang ng kahit konti pang laman tiyan. Isang black cocktail dress ang suot niya na pinaresa ng 2 itim na gloves. Mas naging kita ang maputi niyang kutis dahil doon. May binigay ring diamond necklace ang ina niya habang nakabon ang mahaba niyang buhok na nilalay ang konting hibla sa magkabilang patilya. Manang lusing, ano bang pwedeng makain dyan? Aniya na makita ang katulong. Tinitigan niya iba't ibang putahin na nasa mahabang lamesa. Bukod doon, marami ring pagkain sa labas. Mukhang naayos rin ang venue ng party na nasa bakuran lamang na mansyon nila. Nagdadalawang isip siya bago nagsalita. Ma'am, pinapasabi po kasi ni Madam na wag raw muna akong gagalawin ng pagkain na nihanda po para doon sa party. Sinabi rin ho ni Madam na dapat po sabay-sabay kayong kakain mamaya. Ha? Sininapan ko si Graciela, ang tiyan na bahagyang kumukulo dahil sa gutom. Lol, as if naman na makakapaghintay ang gutom niya. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Manang Lusing at agad na dumiretso sa isa sa mga ref sa loob ng malamig na kitchen. Ang nasumpungan niya roon ay isang cake. Ma'am, hi, Manang, hayaan niyo na sila. Ano magagawa niya? Isa nagugutom na ako. Mga pakulo nila? Kinuha niya ang slice ng cake at inilagay sa platito. Ang simula ng party 3 p.m. kaya't marami pa siyang oras para maglibang. Tutungo na sana siya sa kwarto niya para doon sana kinain ang dalang cake na mahagip ng paningin niya ang bulto ng mga taong papasok sa mansyon. Napaaga kayata ngayon, Mr. Montreal. Akala ko talaga hindi ka naman magpupunta. Boses yan ng ama niya. Paano hindi magpupunta? Kahit gaano ka-ingrande ang pinahinda mo para kay Mr. Montreal? Kansaw pa ng mga kasama nito. Natawa ang ama niya. Hindi naman. Halatang nagbobolahan lang. Lahat ng mga taong pumasok ng mga bilang ay 5 kasama ang ama ni Ella ay nakasuot antay. Mga kasing edaran to ng ama niya, ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ay ang lalaking katabi at kausap ng ama niya. Nakaayos ng formal ngayon ng lalaki. May tipid tong ngiti sinabi ngunit walang mababakas na emosyon sa mukha nito. He still looks handsome and dazzling as ever. Grazella keeps on chanting, "Oh God! Oh Holy God!" in her mind while praying na nasa mali ang nakikita ng mga mata niya. Humigpit ang kapit niya sa platito at tinidor na hawak. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil yun sa takaba o takot, pero bakit kailangan niyang matakot? Huminga siya na malalim at saka bahagyang pinunasan ng mga pawis na namuo sa noon niya. Mga akat na sana siya nang bigla siyang hilahin ng ina na biglang sumulpot sa tabi niya. Honey? Bati ng ina niya sa ama nang marating nila ito. Nginitian ng ama niya ang mama niya bago bumaling ang tingin nito sa kanya. Agad sa seryoso ang tingin ng papa niya. Pa! Napansin naman ng ina ni Ella ang hawak ng anak niyang cake at tinidor, kaya't pasimple nito yung kinuha at iniabot sa napadaang katulong. Teka ma, yung cake ko! Oh yeah, this is Ella, my eldest daughter. Anito at saka siya tinaasan ng kilay. Siguro naman kilala mo na sila. Yeah! Napako ang tingin ni Ella sa lalaking katabi ng ama niya na nakikipagtitigan din sa kanya. Ngunit wala pa ring mababasa ang emosyon sa mga mata nito. Hindi pa ba kayo nagkakilala? And this is Mr. Montreal, that one person that I've been talking to, and of course my dearest best friend. Tinap nito ang balikat ng lalaki habang halata ang saya sa mukha ng best friend. Bakit kanya na itsura niyan? No, I mean, malay ba niyang iniisip niyang hukluban at kulubot na best friend ng tatay niya, malanghel palang itsura? Good afternoon, Mr. Montreal. I hope you like this welcoming party that my dad prepared only for you. Ani ang nakangiti kaso dahil sa pinaghalo-halong emosyon ay naging ngiwi na yun. Di ito umimik na natiling tahimik. Bago to tumango matapos ng ilang minuto. Okay, stay calm. Stay focused and just act like there's nothing happened between you and him. Mukha rin naman wala itong balak na ipaalam sama ang kagagahan niya, kaya't dapat lang umakto siya ng tulad ng lalaki. Tama. One night stand is just a one night stand. Agad kumalma ang isip ni Ella nang ma-realize yun. Nilakayan niya ang ngiti sa labit saka ipinagpaalam na aakyat muna siya para makapagpahinga. Nagpatuloy ang kwentuhan ng mga kalalakihan habang nakahinga na maluwag si Ella.
Hindi niya talaga gusto ang matalim na mga mata ng lalaki. Mapaglaro ang itsura nito na makita niya sa bar, ngunit ngayon, tila ito naging yelo. Nilingon niya ang grupo ng ama mula sa hagdan. Napaigtad siya ng mga kasalubong muli ang titig ni Blade. Bahagyang tumaas ang isang sulok ng labi nito bago tuluyan siyang talikuran. He won't tell, right? Kahit anong mangyari, sigurado magiging scandal na yon. Hindi naman niya gustong maging front page sa mga balita na ang title, "The eldest granddaughter of the Guevara family had a one-night stand with her own father's best friend." Siguradong hindi lang siya ang kamumuhian ng ama dahil sa magiging eskandalo niya. Ang mas malala ay tatakwil pa siya nito. Pero hindi rin naman siguro sisirain ni Mr. Montreal aka Blake ang sarili niyang pangalan, hindi ba? But he is capable of destroying me though. Nakagat niya ang paibabang labi dahil sa dilema sa buhay niya. Her father doesn't care about her since the first day. Her grandpa notes on her just because of her achievements. Her grandma only care about her because money and jewelries. Her mother? She's weak. Tila asang sunod-sunuran sa ama niya. Dahil sa malalim na pag-iisip ni Ella, hindi niya namalayan ang isang babaeng papalapit sa pwesto niya. May hawak din tong wine. "Ella?" Nilingon niya ang babae at saka maling binalik ang paningin sa basong hawak. "You're here? I thought you won't come." Napaismed ang babae sa kanya. "Wow, apaka walang pakialam ha. Bakit di mo malang ako i-greet dyan na masaya dahil at least dumating at nakita mo naman na nakababata mong kapatid?" Napairap na lang siya sa hangin. Yeah. So now shut up. 3 taon ang tanda niya rito. Maikli ang buhok na sinadya nitong putulin para galitin ng mama nila. Malaki ang pagkakahawig niya sa nakababatang kapatid, ngunit mas matapang lang talaga ang itsura ni Ella. 4 silang magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Siya ang panganay habang ang sumunod ay lalaki ni si Eric. Ang bunso naman nila ay kambal na sina Emma at Grell. Hindi sila magkakaklose at kung magkakasalubungan silang 4, di sila magkakakilala. Maliban na lang siya at si Emma na nagkababatian kahit paano. Fix that frown on your face. Smile and be kind. Pretend that it's fun for your parents will get mad again. Aniya sa kapatid na mapansin ang kumuyong masayang mukha. Napilitan lang naman ako. Alam ko, magtiis ka lang. Gagang ba kasi, gaano ba kasi importante yung bisita niyan, pati si Lolo yung magpapapunta. Si Lolo magpupunta? Nakunot niya ang noo. Nangihina na ang lolo nila at hindi na mga ito naglalabas ng bahay. Aha? Tumango si Emma at saka kumuha ng cupcake sa katabing table. Maybe he's that important for us. Our company sales is deteriorating. Girigipit din tayo ng mga puwisit na Garcia. Umigpit ang kapat niya sa baso na hawak. Yeah, I think I really need to get away with before that happens. Do you come with me? We can sell. What? Natatawa si Emma na samansalang tingin ng nakatatanda niyang kapatid. As if ganun lang kadali yun. Napailing siya. You go out there and socialize with those people? Stop saying nonsense. Duri niya sa kapatid nito at saka ito tinalikuran. Inahanap niya makakilala sa party at in-entertain na ibang tao. Inalis niyang isipin gumagambala sa kanya at pinaskil ang peking ite sa labi. Maya-maya pa nagsimula ng party na mukhang business meeting. Ella, come here. Huminga ako ng malalim sa kalumapit at nagmano sa lolo ko na nakaupo sa wheelchair. Binati rin ako ng mga kasama niya sa table. Naroon din si Papa at syempre naroon din ang purpose ng party. Naramdaman ko ang bahagyang paghila sa akin ni Lolo. Nakilala mo na ba si Mr. Monreal? Masyado nang busy ngayon ng apo ko at hindi man lang ako mandalaw-dalaw. Wala ako masagot kaya tinawanan ko na lang yung namahina at saka tumago bilang sagot. Oho, Lolo. Good. Dad, hayaan mo muna si Ella makisalamuha sa mga kaibigan niya. Marami pa tayong important. Baka nakakalimutan mo, Gabriel. Ang anak mo isa sa namamahala sa mga kumpanya at branches na muntik mo nang maibagsak noon. Pareho silang nakangiti pero tila yun may spark na mukhang ako ang tutupukin. Natahimik ka mga nasa table na mga malalayo naming kamag-anak. Ganon din si Papa na masama ang sulip sa akin. Napaahem siya bago ay minwestrang kamay sa katabi niya. Then Mr. Montreal already approved and agreed to our proposal. He's willing to help us at ganon din sa kasong sinampas natin sa mga Garcia. Napatango ang lahat. Di ko maiwasan mapatingin sa kanya. Naroon pa rin na mapaglarong iti sa labi niya na muli kong makasalubong ang tingin niya. Wait, if he's my father's friend, how old is he?
Bahagyang tumaas ang kilay niya at saka ko lang na-realize na masyado ko na palang matagal na naging pagtitig sa kanya bago dahil sa matilim niyang pag-iisip. Kaya agad kong iniwas ang paningin ko at saka tinaw ng pandinig sa sinabi ni Papa. That's why we should give our thanks to Mr. Montreal. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na natin alam kung saan tayo pupulutin ngayon. It's nothing. It's important to help your friend, right? Anitong sinabay niya na nakakasilaw ng ngiti. Anyway, Mr. Guevara, have a really great daughter. Mas dumalim ang ngiti nito sa labi nang tapunin ako ng tingin. That's why I'm also willing to help. Her achievements are top-notch. Excellent. Kung mauwi lang sa wala ang mga nagawa niya, what a waste. Lalo na sa mga parte ng Guevara, hindi ba? Umigpit ang hawak ko sa hawakan ng wheelchair ni Lolo. Nanigas din ang peking ngiting nasa labi ko. Is he mocking me? Well, naging mali siya mga taong nakakarinig. Lahat sila'y ngumiti lang at sumang-ayon, lalo na si Lolo na natawa pa ng mahina. Maliban na lang sa ama kong nakangwi, of course, I really did a great job as a president and their boss, but what's is with his smirk and those stare? Kinarot ko ang sarili kong braso para pigilan ang sarili ko. Thank you for the flattery, Mr. Montreal. But if my father and grandpa are not here, I'm just nothing. And if there's no you, we're done. So I'm very thankful that you're willing to help. Tatalawin ko tong malaking utang na loob. Nginitian ko siya. Oh no, that's not just a mere flattery, Miss Ella. Proven and tested. Pinaglaruan niya ang basong hawak sa kaya ininom. Nakuyom ko ang kamao ko bago mahigpit na napahawak sa lamesa. You too. Do you already knew each other? Tanong ng ama niya sa kanya na agad kong kinailing. Makalipas na ilang segundo agad na ako nagpaalam. Great? Ha! Of course, I'm great. Inis kong tinanggal ang sandals kong may mataas na takong saka yung tinapon sa gilid. Sinuot ko na lang isang flip-flop slipper na nakikita ko. Iniinsulto niya ba ako? Buisit? Sa lubong ang kilay ko nang kunin ng cellphone ko sa loob ng pouch na nakapatong sa lamesa. I need to call Rian? Pero anong sasabihin ko? Na oo, tama ka. Sana hindi ko na lang ginawa yung kagagahang pinaplano ko dun sa bar? Nagdadalawang isip ako saglit bago muling ibaba ang cellphone saka binalik yan sa pouch. That bastard. I need to talk to that bastard. That's right. He is the problem. Ow! What the hell? Sinaman ko ng tingin na nakabanggaan ko paglabas. Na makita niyang tingin ko agad niyang tinaas ang dalawa niyang kamay. Whoa, I'm sorry, okay? Why are you always mad? Eric, what are you doing here? Inimas ko ang noo kong tumama sa baba niya. Pakatigas yung bungo mo. Parang kaya niya makabali ng bakal ah. Iningusan niya lamang ako. This is also my house. I can be anywhere I want. Dahil sa sagot niya, inirapan ko siya at sa kanilampasan. Wait, Ella. Ano? Please take care of our guest. Bring him into the biggest guest room upstairs. Ako ang panganay. Bakit ako inuutusan? Kahit walang turingan ng kapamilya sa pamamahay na to, at least may paggalang kami sa isa't isa. Mukha ba akong yaya? Aba, sige na. I have something else to do. Busy ang mga maid sa labas. Ihatid mo lang eh. Anito at saka dali-daling umalis. Gago. Napailamos ako sa mukha at saka tiningnan ng kalmadong lalaki na nakadikwatro sa isa sa mga couch sa malaking sala. Nagbabasa to ng magazine. Nakailang mura na ba ako ngayong araw? Makailang beses akong huminga na malalim para kalmahin ang sarili ko? That's right. Be professional. Isipin mo lang na nasa trabaho ka. Right. That's right. Mr. Montreal. Nakangiti ko siyang nilapitan. I've heard that you want to take a rest. Let's go and I'll show you your room. It looks like all of them are just too busy right now. Ani ako, na dumatawa pa ng bahagya, pero wala talaga maging pagpapalit ng reaksyon na makikita sa mukha niya. Binabani niya ang hawak na magazine at bahagyang tumango. Tumayo siya mula sa pagkakaapo. Kaya ngayon, tila na naman siya naging higante sa paningin ko at kinakailangan ko pa siyang tingalain. What are you waiting for? Mataray na aniya na ikinawang ng labi ko. Ha? Ano na namang problema ng taong to? Sa lubong ang kilay niya. Room. Where is the room? Oh, yes, let's go. I'll show you your room. Stop stuttering. Tinalikuran ko siya at saka naglakad papuntang second floor. Naramdaman ko naman na sumunod siya kaya para matapos na ang lahat ay mas binilisan ko pa ang hakbang ko. So far, so good. Nang mahintuan ko ang guest room na nakatoka kay Mr. Montreal, agad ko niyang minuwestra sa kanya. Here, have it. Take a nice rest, Mr. Montreal. Nalatili ang peking ngiti ko sa labi.
Aalis na sana ako nang maramdaman ko ang mahigpit niyang hawak sa braso ko. Ano na naman? Is there any problem? Panay ang pagtibok ng puso ko sa kaba nang magkasalubong ang mga mata niya at tila mo nanunukat. Tinaas niya ang kamay at saka iniupo at saka tinuro ang pinto. Open the door? Pakiramdam ko lumalabas yata ang sugat ko sa noo dahil sa pagpipigil na ihambalos sa kanya itong vase na nasa tabi ko. Pagkakahong natawa. Oh yeah, masyado nga palang importante tao si Mr. Montreal, kaya pati ang pagbubukas ng pinto, kailangan may katulong siya? Bahagyang tumaas ang isang kilay niya. May problema ka ba sa akin? Ha? Ako? Wala talaga. Maliban na lang sa kung anong balak mong gawin. Of course none, Mr. Montreal. Ani ako at saka binuksan ng pinto. Mas nilawakan ng itikot para sure na rin tinuro ko rin sa kanya kung paano buksan ang ilaw at kung paano rin nisara ang pinto. What the hell? Nagulat ako nang bigla niya ako hilain sa loob, tsaka pabagsak na sa dara ang pinto na nakalikha ng malakas na ingay na sana hindi rinig sa ibaba. Well, at least alam mo kung paano magsara ng pinto. Ow! Napaigik ako sa sakit nang higitin niya ang braso ko. Nagangat ako ng tingin para sana angilan siya na makasalubong ko nagbabagay ng tingin na nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok. What's your problem? Nagunot ang noo ko sa tanong niya. Inawakan ko ang kamay niyang nasa braso ko at pilit na inaalis. Ako dapat na nagtatanong sa'yo niyan. The hell? Are you crazy? Hindi porke I already did what you want. Did what I want? Ha! Padaskol niyang binitawan ng braso ko na kinaatras ko. I helped your father. Your family's business and family's case. And? Anong gagawin ko? Umingit ang ngisi sa labi niya. My payment for outstanding ability that you present in the bar? No way. Did he misunderstood me? No, I did not do that on purpose. I don't even know it at the time. I just thought that you're nobody who needs your payment. A nobody? With his face? I don't think so. He said as if mocking me. You're sick. Dinuro ko siya sa mukha. If you think that I did that on purpose for you to help us, then believe what you want to believe. Tinalikuran ko siya at saka bumaling sa pintuan, ngunit bago ko pa man mabuksan yon, agad naman niya ako nahila pabalik. Bumagsak ako ng kama kahit di ako makapaniwalang tinignan siya. Where are you going? We're not done yet. What? We did it once. Doing it again won't be a problem. Matalim ko siyang tinignan, lalo na't nagsimula siyang tanggalin ang pagkakabutones ng suot niyang polo. Hey, don't look at me like that. Your dad also agreed with this. That's why they sent you here with me. And I know that you already knew that. What knew? Ibinigay mo yung sarili mo sa akin without payment. Now that I paid for it, at least you should be happy. Nakagat ko pang ibabang labi ko habang pinipigilan ang mga luhong gustong kumawala kanina pa. I don't know that doing that thing in that bar will lead into this. Did you tell about what happened to my father? No. At least I don't want to ruin your perfect image in front of them. That's also a bonus because for a first-timer, you're actually good. Natigilan siya sa pagsasalita at saka tumungo. Naramdaman ko rin ang paghawak ng kamay niya sa pangako. Crying? Kung kanina mapang insult at mapang asar ang tingin niya kanina, ngayon naman wala siyang kangiti-ngiti sa labi. Madilim din ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Stop crying. Pilit kong inilis ang kamay niya at saka siya ay tinulak. Nang kusa siyang umatras, agad akong tumakbo papuntang pintuan at dalidaling lumabas. That fucktard. Gigil na kiniyumos ni Ella ang una na hawak habang panay yung pagsinga sa tissue. A very strong woman like her is crying? Unacceptable. Kahit ang pangyayaring masama sa buhay niya, hindi niya yun iniyakan. Tiningnan ni Ella ang sarili sa salamin habang paulit-ulit na iniimahe sa isip kung paano niya pinapatay at tinorture ang Blake na yon. This is so unlike me. Aniya ng matitigan ang namumugto at namumulang mukha sa salamin. Kahit anumang pangungutya at pambabati ko sa kanya ng mga tao sa paligid niya, kahit kakilala o kadugo niya pa, hindi niya yon dinamdam. She will fall and will get back at her feet again. But why is she crying like this? Just because of that fucktard? So ugly, pathetic. Padapa siyang nahiga sa malambot niyang kama. Dahil ba sa paulit-ulit na natatakpan ng pagkatao niya? Pero naggawain ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ang naiiba lang iba talaga ang epekto ng panlalait ng lalaking yon sa kanya. Mas matalim, mas malalim. Kung kaya niya lang gusto niyang dukutin ang mga yon.
A man with that kind of face should not have those cold, manipulating, and ugly attitude. Gaga, ano nangyari sa mukha mo? Gulat na natauhan si Ella nang marinig ang boses ng kaibigan na hawak sa cellphone. Di niya na malayang natawagin na pala niya si Rian. Suminghot siya bago sumagot. Anong nothing? Para kang kinagat na bubuig sa mata sa sobrang maga. What happened? Sumeryoso ang boses at mukha ni Rian. Umiling lamang si Ella. I am just tired. Natapos lang ang party. Nga pala, bakit di mo ako inimbita? Ang sabi mo, pahingi ako invitation. Napairap si Ella. Gaga, biglaan nga. We, ayaw mo lang talaga ako imbitahin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ewan ko nga kung bakit pa kita tinatawagan. Papatay na sana niya ang tawag nang pigilan siya ng kaibigan. Ito naman, joke lang. Alam ko namang ayaw mo lang ding ma-expose ako sa pamilya mo. Anyways, ano nga ulit nangyarit kanya ng mukha mo? Di talaga siya makakatakas na mala Detective Conan niyang kaibigan. Nagdadalawang isip si Ella kung sasabihin niya ba o hindi. Siguradong mahabang speech at sermon na naman ang abutin niya kay Ray nito. Pero dahil nabibigatan na siya sa dalahin niya, napagpasyahan niya na sabihin na lamang. Bumuntong hininga siya. Let's meet tomorrow. I'll go to your place. Then I will tell you about what happened. What? Bakit hindi pa ngayon? Bye, Rian. Have a nice dream. Wait, you cannot arouse my curiosity and just leave me like that. Bye. Good night. Aniya at saka pinatay ang tawag. Nilapag niya ang kanyang cellphone sa nightstand, saka pagod na ipinikit ang mga mata. Umagang-umaga nang lumabas at tumalis ako sa mansyon. Ayoko may makasalubong na demonyo sa bahay na yon. Mali ko ba kung di ka pa nakakaalis? Sure ka? Yun lang? Si Rian na sumisimsim ng kape. Nakasuot siya ngayon ng white off-shoulder dress na nababagay sa maputi niyang kutis. Habang nilulugay naman niya ang buhok niyang hanggang ibaba ng balikat. Tumikim ako para lisin ang bara sa lalamunan ko bago siya tinanguan at sinagot. Oo, yun lang. Totoo? Oo nga. Syempre hindi. So yun lang lahat, yung mukha mo kagabi parang pinagsakloban ng langit at lupa? Pinaglololo ko mo ba ako, Ella? Nag-iwas ako sa kanya ng tingin saka natawa ng alanganin. Matapos ko siyang bisitahin at dalawin sa office niya, sa mismong jewelry shop na pagmamayari niya ay kinuwento ko na rin ang mga nangyari kahapon. Pero syempre maraming bawas sa mga yon. Ayoko namang mabaon ng mga matatalim niyang salita ang pride ko. Ella, yun nga lang ang kulit. So you mean umiyak ka lang dahil sa parang wala nang kwenta ng pamilya mo? Hindi ba't parang ang babaw naman nun? I mean, for you it is. As far as I know, hindi ka naman iyakin. Kunot noong aniya. Tsaka normal naman na sa iyon, di ba? Yung maliitin ka na sarili mong pamilya. Minsan talaga walang filter sa bunganga eh. Pag ako napikon, isusupalpal ko talaga tong lamesa sa kanya. Well, she's kinda saying the truth naman, so let's just let it slide. Isa. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Dalawa. Napat ng palsik iyan ng sariling mukha. Gaga, di ka talaga magaling magsinungaling, no? Ano nga nangyari? You're telling me na yun lang ang naging problema mo kaya ka umiyak kagabi? Huwag mo ako pinagdorolo ko, Ella. Hindi ako uto-uto. Ay, we, hindi talaga? Nasa mid ako sa sinabi niya kaya masamang tingin na naman ang binigay niya sa akin. Pagkatapos sa mahabang pakiusapan, wala rin ako nagawa at nausig na ako ng konsensya ko na makita ang mukha ni Rian na nagpapaawa. Bubulong-bulong pa, rinig ko rin naman. Perks of having a good and beautiful face. Ilang minuto akong natahimik. Nakayo ko, hinihintay ang reaksyon niya na may kwento ko lahat. Nakagat ko ang pang-ibaba kong labi, wala pa rin akong marinig na salita mula sa kanya. I know I'm really stupid to do that. I've just realized it now and yeah, it is really my fault. Are you crying? Oh my God, Ella. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko. Lumapit na siya at naupo sa tabi ko. Sinapon niya ang mukha ko at pinakatitigan ako ng seryoso. This is so unlike you. Are you really my best friend? Micaela Margaret Guevara? Muntik ko na siyang matampal. Kung di lang ako busy sa iniisip kong mga excuses sa mga ibabato niyang tanong. Girl, hindi mo na kailangan banggitin ang buong pangalan kong cringy. Naiya ka pa, sana sinama mo na pati address ko. Hindi mo ba ako sa sermonan? Tanong ko sa kanya. Napailing siya at saka natawa na mahina. Duh! Ano bang mali sa ginagawa ko? I mean, that's just a coincidence though. Hindi mo yun kasalanan. Kung meron man, siya yun. Ha?
Kinuha ko ang inaabot niyang tissue at saka suminga. Ang gagang kaibigan ko, naloka na. Kagaya nga ng sinabi mo, yung mga ganyan, normal lang yan ngayon. Ano naman ko siya yung nakaanuhan mo? Dapat nga magpasalamat pa siya. If ever na may ginawang kalokohan yung lalaki yan, sabihan mo lamang ako. Matapang na aniya na tila may magagawa sa sitwasyon ko kung mangyari man ang inaakala namin. Ano naman gagawin mo? Suhulan siya ng jewelries mo as peace offering? Ha? Kung papayag siya, edi sige. Inosenteng sagot niya sa sarkastikong pahayag. Napabuntong hininga na lang ako at saka hindi mapigilang sabihan siya. Minsan konsentidor ka. Hindi pero may kasalanan ka rin kasi. Tama na. Maganda na yung sinabi mo kanina eh. Huwag mo nang dagdagan. Bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, na alam kong patama naman sa akin, niyakap ko siya. Tsaka sinabuan ng mini cupcake ang nasa lamesa. Thank you, Rian. Ngalitian ko siya na ikinairap niya. Simula ngayon, promise, susunduin na kita. Ganyan din ang sinabi mo sa akin eh, when we're still in high school. But after that, nadisgrasya ka pa rin. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Rian sa civil chair niya. At hindi pa raw siya tapos sa singsing na nilalagyan niya ng diamonds. Naratili lang ako doon ng ilan pang oras bago ko napagpasyahan na umalis. Nang makasakay ako sa sasakyan ko, saka ko lang na-realize na dapat wag ko na nga masyadong isipin ang lahat. Usually kapag nangyayari ang mga ganitong bagay sa akin noon, napapagdesisyonan ko na lamang na ayusin yon sa mismong araw na kung saan nangyari na ang problema. If dumating man ang araw na ilaglag ako ng Blade Martinez na yon, bahala na. Ititigil ko ang pagmamasahe sa sentido ko, tsaka pinandar ang kotse. That's right. Keep your negative thoughts away, Ella. Marami ka pang poproblemahin, hindi lang siya. Alexander Blake Montreal, age 35, favorite color mint, height 6'3", favorite food none, brief description, a renowned business tycoon. At such a young age, he already accomplished a lot of achievements for his family's business, and at the age of 28, he finally became the official president of Montreal Empire. Nangalumbaba ako sa desk habang tinititigan ang magazine tungkol sa lalaking yon. Alejandro Blake Montreal? Walang kangiti-ngiti ang mapula niyang labi, maging sa litrato niya sa magazine. Bahagyaring sinilubong ang makapal niyang kilay at seryoso niyang nakatitig sa kamera. Buti, nakuhaan pa rin siya ng litrato at hindi pinangailangan ng tugod ang photographer. Napailing ako at saka binasa iba pang laman ng mga interviews na tungkol sa kanya. Konti lang naman. Gusto ko lang makakuha ng impormasyon na tungkol sa kanya. Right, that's right. Paano ba naman kasi masyado masikreto ang Blake Montreal na yon? Wala ka talagang makakalap na impormasyon sa kanya kahit kay Maring Google. Alagaan naman, mag-hire pa ako ng tao. Ano siya? Gold? The hell? Ito lang. Ano naman mga importante sa mga favorite place, memorable day at favorite tingin ng lalaking to? Busangot ko. Isasarat itatapon ko na sanang hawak ko magazine nang masulyapan ko ang isa pang litrato niya kaharap ang reporter. May naiibigan ka na bang babae ngayon, Mr. Montreal? Sigurado marami mag-iiyakang fans nito kung meron man. Malamyo sa naging paraan ng pagtitig niya. May mumuntiring ngati makikita sa labi niya. Marahan ding nag-iba ekspresyon niya sa camera. Then he answered, None? None? Pwe? Anong none? Tinginan niya palang halata namang meron. Duh! Alam ba ng mga babaeng fuckboy ang lalaki nagkakagusto sa kanya? None daw? Ulul! Teka, ano ba Ella? Pakay mo naman kung meron. At least kung meron. Nga edi maganda, edi masaya. Ma'am, Ay punyeta! Ano ba? Learn how to knock, Evelyn? Nagulat ako sa biglang pagpasok ng sekretarya ko, kaya nahagis kang magazine na hindi ko namalayan, lokot na pala. I'm sorry ma'am, pero kanina ko pa kayo kinakatok, akala ko pwede na pong pumasok. Sige na, sa sunod wag kang papasok ng biglaan hanggat di ko sinasabi, understood? Tiritigan ko siya na seryoso. Ano ba lang kailangan mo? Ang mama niyo ho kasi tumawag sa akin, nakapatay po ang phone niyo at di niya matawagan ng telepono niyo. Lumapit siya sa desk ko at tinahad sa akin isang cellphone na kinuha ko naman. Tatawag raw po ang mama niyo maya-maya. Tinangon ko siya at saka nagpasalamat. Ay ma'am, mahinang tili ni Evelyn na hindi rin pala nawawala sa harapan ko. Tinaas niyang magazine na naihagis ko sa lapag kanina. Nagtatanong ko siyang tinignan. Ano? Fan din ho ba kay ni Blake? Ang pogi-pogi niya talaga no, ma'am? Get out. Po?
Get out! Gosh, Evelyn! Sige po. Ani ang nagmamadaling umalis pero bago niya buksan ang pinto, muli siyang lumingon. Akin na lang, ma'am? Iyong iyo na. Pero mukhang napapagasas pa kayo dito, ma'am, ha? Mahal kaya magazine tungkol kay Blake. Akin na lang ba talaga? Iyong iyo na nga, umalis ka na't isama mo na yung basura. Napaismid ako. Me? A fan of that person? What a great joke. Makailang minutong lumipas bago tumunog ang cellphone na binigay sa akin ng sekretarya ko. Agad ko yung sinagot. Ella, umalis ka na naman nang walang paalam? Napa-poker face na lang ako at saka bumuntong hininga para kalmahin ang sarili ko. I'm already an adult. I'm 28 years old. Isa pa, hindi lang ako naglalakwatsa kung saan-saan. May trabaho rin ako. Ma? Kahit na. Dapat nagsasabi ka pa rin. How disrespectful of you. Alam mo may bisita tayo. Nagagalit na naman ang papa mo. Palagi naman siyang galit. Anong bago? Manong isang araw ka pa. Hindi ba alam marami akong ginagawa? Ang dami kong plano na cancel dahil sa biglaang party na yan. Tapos ngayon, kailangan i-entertain ko pa yung bisita? Marami naman kayo dyan. Di ko mapigilang mainis. Di pa nga rin pumapayag si Mr. Craig sa proposal namin. Ella, I'm your father. How dare you? I know. Narinig kong pagbuntong hininga ni Mama sa kabilang linya. Umuwi ka na maaga mamaya. Nangunot ang noo ko dahil bala ko magstay sa office ko ngayong linggo. Again? Why? May event na gaganapin si Mr. Montreal sa Russia. Ikaw ang sasama as the representative of Guevara. Kakausapin kong papa mo mamaya. What? Why me? Just go home. Pag-uusapan natin ito mamaya. Anito bago tuloy ang pinatay ang tawag. Napasandal ako sa kinaupuan kong civil chair. Imposible ibigay sa akin ni Papa ang ganito kalaking opportunity. He hates me. Jeez. Bukod pa doon, ayoko ring makasalamuha at makasamang lalaking yon na nakakasuffocate ang tingin.